Ang Diyos ay buhay. Ayan. Ang Diyos ang ating sasambahin at pupurihin ngayong umaga. Naniniwala ko na ang bawat isa ay naggumayak, nagbihis, umattend ngayong umaga dahil ang layunin niya ay gusto niyang mapaglingkuran ang ating Diyos na buhay. Tama po ba ako? Tama po ba ako? Amen. Hallelujah. Sabi po sa Deuteronomy, kung kayo ay may mga Bible sa inyong palad, makipagbuklat po kayo sa akin. Sabi sa Deuteronomy chapter 10, umpisahan natin sa 12. Sabi dito, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa iyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran siya ng buong puso't kaluluwa. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyo, sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Yan. Punta tayo doon sa verse 20. Sabi doon, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, siya lang ang inyong sambahin, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Amen po ba? Sabi doon sa verse 12, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran siya ng buong puso't kaluluwa. Sabi niya doon, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Sa verse 20, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, siya lang ang inyong sambahin, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin, siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay sa inyong nasaksihan. Amen po ba? Sabi doon, paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos, pagkat siya lang ang Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? Amen. So sa umagang ito, nandito tayo para maglingkod sa Panginoon at hindi sa anumamang bagay. Amen? Tayo tumayo lahat. Church, pwede bang pumikit ka? Huwag mong pansinin yung nasa paligid mo. So umagang ito, we stay focused sa ating Diyos na buhay. Siya lang yung dahilan ng ating pagparito, sapagkat siya lang yung nais-naiting maitaas sa ating mga buhay. Siya yung nagbigay ng iyong buhay sa umagang ito. Siya yung nagbigay, nag-extend ng kalakasan. Siya yung gumising sa iyo ngayong umaga. Lahat ng meron sa iyo, wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Pagkat mula ulo hanggang paa, walang ibang nagbigay ng lahat ng yan kung hindi ang Diyos lamang. Kaya sa umagang ito, hayaan mo na makatagpo mo, makasumpong mo ang iyong manlilikha. Lord, sa umagang ito, pupurihin ka, sasambahin ka, itataas ka, pagkat yun yung karapat-dapat. Yung aming papuri at pagsamba, wala kaming ibang pagbibigyan, wala kaming ibang paglalaanan kung hindi
tanging sa'yo lamang nararapat lahat, Panginoon. Lord God, wala ang lahat ng ito, walang kalakasan, walang buhay, kung wala ka na nagbigay ng lahat ng ito, Panginoon. We are grateful and we are thankful na ikaw yung Diyos na nakilala namin sa buhay na ito, Panginoon. We cannot imagine life without you, for we are nothing apart from you. And we cannot do anything, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Ama, salamat sa umagang ito, patuloy na binibigyan mo kami ng buhay, kalakasan, pagkat meron kang layunin, meron kang purpose, meron kang magandang adhikain sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi mo kami muli binigyan ng lakas ng buhay na wala kang purpose, na wala kang gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Ama, hindi masasayang yung buhay, lakas na pinagkaloob mo kung hindi gagamitin namin tanging sa'yo at sa'yo lamang. Gagamitin namin para upurihin ka, maitaas ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Lord, we're here to celebrate your goodness and your greatness, Panginoon. Ang bawat linggo ay selebrasyon, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na patuloy na ikaw lagi ang nandyan para sa amin. Sa anumang araw ng aming mga buhay, sa anumang oras ng aming mga buhay, anuman yung aming pinagdadaanan, anuman yung aming kinaharap, Panginoon, may problema man, may bigatin man, may sakit man, may karamdaman man, Lord, walang ibang nagtawid sa amin sa katagumpayan ng lahat ng yun. Hindi namin lahat maaangkin, Panginoon, yung katagumpayan, yung kagalingan, Panginoon, kung wala ka, O Diyos, na nandyan lagi para sa amin, Panginoon. Ikaw lahat ang may akda nun, Panginoon. Ikaw lahat, Panginoon, ang nakialam, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya kami nandito ngayon, Panginoon, nakakatayo dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong habag, dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa amin lahat na nandito, Panginoon. Lord, ganun ka kabuti. Ganun ka kadakila. Hindi matatawaran ang pagka-Diyos mo, Panginoon. Hindi matatawaran ang kapangyarihan mo, Panginoon. Hindi matatawaran ang kaya mong gawin, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon. Bukod tangi, O Diyos, na ikaw lang, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, na lahat ng gumawa kung anong meron kami sa buhay na ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. In this place, Panginoon, wala kaming ibang i-welcome kung hindi ang presensya mo lamang, Panginoon. Wala kaming ibang i-welcome kung hindi ang pagkilos lamang ng iyong banal na presensya at ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Lord, magrema ito sa kaibuturan ng aming mga puso. Magrema ito sa kaibuturan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Ng iyong banal na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay ay aming malasap ngayong umaga, ay aming maranasan ngayong umaga, maging sa mga buhay pa, Panginoon, mga araw pa na darating sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, ikaw ang karapat-dapat na maitaas, ikaw ang karapat-dapat na siyang palakpakan, Panginoon, paglingkuran, Panginoon, igalang, O Diyos, at pasalamatan dahil sa mga buhay na meron kami, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. We're here. We're ready to worship the Lord of Lords and the King of Kings, Panginoon. We're ready, Panginoon, to serve you, Panginoon. We're ready, Panginoon, to sing our praises unto you, Lord God. We are ready, Panginoon, para tanggapin lahat ng blessing na nilaan mo para sa amin, Panginoon. Yung blessing and anointing na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng mundong ito, Panginoon. Yung magpupuno sa aming mga puso ngayong umaga, Panginoon, na yung magre-redirect, Panginoon, sa aming mga buhay, na mag-iilaw, Panginoon, sa tamang landasin patungo sa iyo, Panginoon. Lord God, lahat ng yun, Panginoon, handa na kami, Panginoon, para ikaw ay paglingkuran, Panginoon. So umagang ito, Panginoon, ang lahat ng aming pagindak, ang lahat ng aming pagpalakpak, ang lahat ng aming papurit pagsamba,
ay tanging sa iyo lamang nakaraan, Panginoon. At tanging sa iyo lang nararapat ibigay lahat, Panginoon. For you are worthy of it all, Panginoon. Walang ibang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng yun. Kung hindi ikaw lamang aming Panginoong Yesus, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, Panginoon. Ang siyang napako sa cross ng Kalbaryo para sa aming ikaliligtas, Panginoon. Salamat, salamat na ikaw yung aming Diyos sa buhay na ito, Panginoon. Lord God, you deserve everything, Panginoon. Kaya ibibigay namin sa iyo lahat, Panginoon. Church, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ibigay mo nga yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon! Oh, sambahin ka, Panginoon! Dakilain ang iyong pangalan, O Diyos! Maitaas ka, Panginoon! Madakila ka, Panginoon! Ikaw lamang at ikaw lamang, Panginoon! Wala nang iba pa, Panginoon! Lord God, salamat, salamat, Panginoon! Salamat, Lord God! Sambahin ka, O Diyos! Ayan, amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. What a privilege na tayo ay naririto na naman sa bahay-sambahan ng Panginoon sapagkat maraming mga tao siguro ngayon ay hindi na dinatnan ng araw na ito. Maraming tao siguro ngayon ang nawalan ng hininga, ngunit mapalad ang bawat isa sapagkat naririto ka upang makakapagpuri ka pa sa iyong Diyos na buhay. Amen? Amen. Are we ready to praise the Lord? Are we ready to praise the Lord? Shout Amen. Ayan. Nais ko pong basahin sa Psalm 100 verse 1 to 5. Pwede po ba tayong sabay-sabay basahin ang Psalm 100 verse 1 to 5? Sabi po dito sa English, sabi niya po, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship Him. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. Napakaganda po. Sabi niya, it is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. And verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Verse 5, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. It is He who made us and we are His. Amen? Sa atin ang Panginoon at tayo sa Kanya. Amen? Sa umagang ito, tayo ay magpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ina-encourage ko ang bawat isa na kapag tayo ay magpuri, let's give our all to our King of Kings and the Lord of Lords. Amen po ba, church? Amen? Pwede po ba nating isigaw ng malakas ang isang thank you, Lord, at the count of 3. In 1, 2, 3. Thank you, Lord! Hallelujah! Come on, church! Thank you, Jesus. Come on, palakpak mo nga yung kamay sa ating Panginoon. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan, rihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati.
Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, Labis na galak nararamdaman. oh, pupurihin ka, Purihin ka, sa bawat tugtugan. Pupurihin ka, purihin ka, sa bawat galak. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka, Purihin ka, sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Oh, minsan pa, sa taglay. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak, Labis na galak nararamdaman. o pupurihin ka, Purihin ka, sa bawat tugtugan. Pupurihin ka, purihin ka, sa bawat galaw. itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. O labis na galak, labis na galak nararamdaman. O pupurihin ka, purihin ka, sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. O aming itataas, Panginoon. itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Hallelujah. Come on, church. Patuloy natin purihin natin, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sabay-sabay natin gamitin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, at araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Huwa-oh, 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 Oo, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sing anumang anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Vincent Pa Church, sabihin mo sa Panginoon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Huwa-oh, 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 huwa-oh. Sabi natin sa Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, lalala kang Wala kang katulad, katulad. wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Oh, for the lalala last kang time, church. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Yes, lalala Lord, wala kang kang katulad. katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, church. Let's sing this. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sige, church, sabihin mo sa Panginoon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Let's sing this one more time. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. We continue to worship you, O God. Maraming salamat, Lord, sa isang araw na ito, Panginoon. Thank you, Jesus, na in-extend mong muli, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Oh, what a privilege, Panginoon, to worship you once again this morning, God. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na meron kami na dala-dala namin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O God, sabi sa awitin, Panginoon, Lord, anuman ang maging panahon, anuman ang magpagkakataon at anuman, Panginoon, ang aming maging sitwasyon sa aming mga buhay, Lord, makikita mo kami na magpupuri pa rin sa iyo, Panginoon.
because you are good, Lord God, and your love endures forever. Bitbit lagi namin, Panginoon, yung grasya mo na iyong ibinibigay sa araw-araw, Lord God. Yung kabutihan mo, Panginoon, na lagi naming nararanasan, Panginoon. Ikaw yon, Panginoon. Ikaw yung nagpaparanas sa amin nung dakilang pag-ibig mo. Wala kami rito, Panginoon, without your help. Wala kami sa lugar na ito, Panginoon, without your grace, without your goodness, and without your faithfulness in our lives, Panginoon. So we came here, O God, to worship you, Panginoon. We came here, O God, to lift up your name on high, Panginoon. We came here, Panginoon, upang ipangalandakan, O Diyos, yung mabubuti mong gawa, Panginoon, sapagkat sa'yo lamang nararapat lahat ng pasasalamat, Panginoon, na aming ibabalik sa umagang ito, God. Thank you, Jesus. Come on, church. Awitan natin ng Panginoon. Oh, we worship your name. We worship. Oh. And you are forever in my life. And you see me through the seasons and cover me with your hands and leave me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. You are forever in my life. Yes, Lord. Come on, church. You see Awitan mo ngayong Panginoon sa umagang ito. the Jesus. Come on, we worship your name, O Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
And you're all I want. You're all I ever. Yes, Lord. You're all we want, oh God. Yes, and you're all I want. Help me know you are near. Sing, draw me close and draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. And never let me go. I lay it all down again. Oh, to hear you say that I'm your friend. I think you are my desire, oh God. You are my desire. For you are my desire. No one else can do. And no one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your Embrace. oh Jesus, and You are my desire. Bring me back to you. And You're all I want. yes, Lord, you're all we've never needed. You're all I ever needed. And You're all I want. Help me know you are near. You're all I
Church, maaari mo bang itaas yung iyong kamay at sabay-sabay nating sabihin sa Panginoon that He is all we want in our lives. Oh, and you're all I want. Oh, ikaw lamang, Panginoon. And you're all I've ever needed. And you're all I want. Help me know you are near. Come on, church, sing it to the Lord. And you're all I want. And you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Yes, Lord, you're all we want, oh God. And You're all I want. you're all I want. And You're all I ever needed. and you're all I want. Help me know you are near. For the last time, church, sabihin sa Panginoon, and You're you're all I want, you're all we want, oh God. And You're all I ever needed. Yes, Lord. And you're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, gaya ng sinasabi sa awitin, Panginoon, you're all we want, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais ng buhay na ito, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat no one can satisfy us except you, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakapagpuno, Panginoon, sa kulang sa amin, Lord God. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan sa aming mga buhay, Panginoon. Mawala na ang lahat, Panginoon. Ngunit, Ama, hindi namin kakayanin kung Ikaw, Panginoon, ang wala sa aming mga buhay, O Diyos. So we want, Panginoon, to draw closer to you, O God. We want, Panginoon, to deepen our relationship, our commitment to you, Panginoon. Sapagkat yun yung nais mo sa aming mga buhay. Yun yung purpose, Panginoon, kung bakit mo kami binigyan ng buhay, Panginoon. To live, Panginoon, in worship your name, O God. Salamat, O Diyos, sa isang matagumpay na praise and worship, Panginoon. Salamat, Panginoon, that we are able to come into this place, O God, na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas, na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinatanghal. Walang iba, Panginoon, kung hindi Ikaw, ang aming Diyos na may likha sa amin, ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng kanyang pagpapala sa bawat isa na naririto, at ang Diyos na hindi kailanman nagkulang, ang Diyos na laging ipinaparanas ang kanyang kabutihan sa mga anak niya, sa mga tao, Panginoon, na iniibig mo. Kaya salamat, Lord God. Thank you, Panginoon, for your faithfulness and your goodness to our lives, O God. Thank you, Jesus. And we give back, Panginoon, ang pinakamataas na paggalang, ang pinakamataas na pasalamat at pagpupuri sa iyo lamang namin ibinabalik, Panginoon. At ang handa ng makinig ng salita ng Diyos, pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hello. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay napakaganda ang plano niya sa bawat isa. Walang sino mang makakapagpigil, walang sino mang makakahadlang. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kalagayan natin, ang Diyos ay isa sa katuparan niya ang kanyang magandang layunin sa mga tunay na nagmamahal at tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So bago tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon, tayong lahat po ay tumayo, ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napagandang ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Diyos, na ang salita mo ang nagbibigay inspirasyon, ang salita mo ang tanging pag-asa namin. Sapagkat, O Diyos, sa mundong ito ay wala pong katiyakan, wala pong kasiguraduhan. Ngunit pinanghawakan po namin ang mga salita mo sapagkat totoo, sapagkat tinutupad mo at sinasakatuparan mo. Sinasagawa mo ang mga nakalagay doon sa mga salita mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, pagpalain mo ang mga salita mo, maging kami na makikinig, ibuhos mong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang salita mo, tunay nga na makapangyarihan, mabisa, at kumikilos ka sa aming mga buhay kung ito ay sinasagawa namin ang mga ito, Panginoon. Salamat mo ng marami. Ikaw ang mapurihan, madakila sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So ang topic po natin ngayon ay to obey God and trust God. Okay? Trust God, obey God. So, kailangan para maranasan natin ang kilos ni God sa ating buhay, kailangan hindi lang maniwala ang ating gagawin. Magkasama ang pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Trust God and obey God. So, kung walang pagsunod, walang pagpapala. Naniniwala ka kay God pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang kalooban o kaya ang kanyang sinasabi, hindi siya makakilos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang text po natin ay sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya, madaling sabihin na nagtitiwala ako kay God. Amen po ba? Ulitin ko, sa ating mga buhay ay napakadaling sabihin na ako'y nagtitiwala sa Diyos. O kaya nagtitiwala ako kay Lord. So, ang tanong dito is, kapag may problema, nagtitiwala pa rin ba tayo sa Kanya? Kung hindi maintindihan ang nangyayari, sumusunod pa rin ba tayo sa Kanya? Kapag iba ang gusto natin sa gusto ng Diyos, sino ang nasusunod? Kaya, ang tunay na pagtitiwala, hindi lang sinasabi sa bibig. Ulitin ko, ang tunay na pagtitiwala ay hindi lamang sinasabi sa bibig. Nakikita ito sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Ulitin ko, ang tunay na pagtitiwala hindi lamang sinasabi ng ating bibig, kundi nakikita ito sa ating buhay. Kaya number 1 nating pag-aralan ay yung magtiwala sa Diyos. Trust with all your heart. Kaya dapat magtiwala tayo buong buo
sa ating Panginoon. Hindi sinabi ng Biblia na magtiwala ka lang sa Diyos na kalahati ang iyong puso. Hindi niya sinabi na magtiwala ka ng kalahati ng iyong puso. Hindi niya sinabi na magtiwala, trust God only when life is easy. Hindi niya sinabi na magtiwala ka lang sa Diyos kapag okay ang buhay. Trust God only when you understand. Hindi lang natin sasabi na magtiwala ka sa Diyos kung naintindihan mo ang lahat ng bagay. Kundi sabi dito, anumang sitwasyon, anumang panahon, ang ating pinagdadaanan, dapat buong puso po tayong magtiwala sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? So, ibig sabihin nito na trust God with all your heart, dapat buong-buo yung ating pagtitiwala sa Kanya. Buong tiwala at buong pagsuko. Kaya sabi dito na minsan ang problema natin, nagtitiwala tayo kay Lord, pero may backup plan na sariling diskarte. Ibig sabihin nito na pinagkatiwala mo kay God, parang meron ka pang plan B. So, ibig sabihin na nagtitiwala, Lord, ipinagkatiwala kong lahat ang mga ito. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pero kung minsan ginagawa natin is meron tayong backup. Kumbaga meron tayong plan B. Na kapag hindi nangyari ang plan A, meron tayong plan B. Yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin yan na kung talagang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, wala tayong plan B, kundi siya lamang yung ating pinagkakatiwalaan. Sinasabi natin, Lord, ikaw na ang bahala. Pero deep inside, tayo pa rin ang gustong kumontrol. Di ba sinasabi na, Lord, bahala ka na. Pinagkakatiwala ko ang aking buhay. Pinagkakatiwala ko itong aking gagawin ngayon. Pero sa kaibuturan ng ating puso, hindi natin, ibig sabihin, tayo pa rin yung may control sa ating mga plano. Wala na yung sinasabi natin kay Lord, Lord, bahala ka na, kundi nasa atin yung control. So gusto ng ating Panginoon, sabi ito, pero ang Panginoon hindi lang gusto na kasama siya sa desisyon natin. Ang gusto ni Lord ay siya yung mangunguna sa atin. Ibig sabihin na hindi lang kasama natin si Lord sa ating desisyon, kailangan siya yung mangunguna. Ibig sabihin, siya yung mangunguna, siya pa rin yung may authority na sundin kung ano yung kanyang kalooban. Hindi yung kagustuhan natin ang nasusunod, kundi ang nasusunod dapat yung kagustuhan at kalooban ng Diyos ang mangunguna sa bawat isa sa atin. Amen po ba mga kapatid? So yan ang ibig sabihin ng trust God with all your heart. Siya yung dapat manguna sa ating mga desisyon at mga pagpaplano. Pangalawa is, do not lean on your own understanding. Do not lean on your understanding. So, ibig sabihin, huwag tayong mananahan sa sariling kakayanan. Bakit hindi tayo manahan sa ating sariling kakayanan? Kasi ay limitado tayo. Huwag nating gawing final authority ang ating sariling kaalaman. Sapagkat meron tayong limitado ang ating pag-iisip, limitado ang ating kakayanan. Kaya huwag tayong manangan
sa sarili nating kakayanan. Hindi natin alam lahat ng consequences yung ating mga ginagawa. So, ibig sabihin yan na ang bawat ginagawa natin, hindi natin alam kung ano yung bunga. So, kailangan manahan po tayo, lean, ibig sabihin yan, na do not lean on your own understanding. Dapat ibalik mo nga sa verse, Brad, may ka sa text natin. Kawikaan chapter 5, o chapter 3, verse 5. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kasi limitado ang ating kakayanan at karunungan. Minsan kasi, kung tayo nananalangin, kung minsan ay dinedeli ni Lord yung ating mga panalangin. Pero, ang gagawin pala ni Lord ay para sa ating protection pala, yung pagdedeli ng ating mga panalangin. Minsan, akala natin, nire-reject ni Lord na yung mga panalangin natin. Hindi natin alam na nagkakaroon pala, ginagawa pa rin ni Lord sa atin yung redirection, yung kanyang ginagawa. Ang akala natin nire-reject na ni Lord yung ating mga panalangin. Yun pala ay ginagawa niyang nagkakaroon po ng redirection ng ating buhay. Minsan akala natin wala nang pag-asa na pakinggan ni Lord yung ating mga panalangin, pero ano pala yung paghahanda pala sa ating hinaharap. Kaya kapag hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay, huwag agad tayong magreklamo. Dapat tayong matutong magtiwala sa Diyos. Ulitin ko, kapag hindi natin maintindihan ang nangyayari, kumbaga parang nagtatanong ka kay Lord, Lord, ginawa ko naman yung dapat. Ginawa ko naman yung tama. Bakit ganito ang nangyari? So sa lahat po ng bagay, ay may mga bagay na hindi po natin maintindihan. May mga pangyayari, may mga sitwasyon na hindi natin maiintindihan. So hindi man natin maintindihan ang mga ganung bagay, dapat huwag tayong agad magreklamo. Kaya huwag agad tayong, kumbaga parang tinatanong natin kay Lord. Kundi, lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi mo man naintindihan yung mga nangyayari sa sitwasyon o anumang panahon, gusto ng ating Panginoon na matuto po tayong magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Kasi ang kaisipan natin, limitado yan. Ang Diyos ay alam ng Diyos kung ano yung ikakabuti natin. Hindi man natin naintindihan ang nangyayari, ang dapat po natin ay matutong magtiwala sa Kanya. Huwag tayong manangan sa sarili po natin kakayanan. Amen po ba mga Lord? Sabi na lang natin sa ating Panginoon, ipagkatiwala po natin lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sapagkat wala pong masama, hindi po ikakapahamak yung nangyayari sa ating hinaharap. Kundi, kung tayo'y nagmamahal sa ating Panginoon, ang ginagawa niya sa mga nagtitiwala sa Kanya ay mabubuti. Para sa kabutihan sa Kanyang mga anak, ang laging iniisip, ang laging ginagawa, at laging pinaplano ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag tayong manangan. Huwag tayong balik mo nga, huwag tayong
mananangan sa sariling karunungan. Amen? Limitado. Kumbaga, halimbawa, yung ating sitwasyon ay pangit, nagkakaroon po tayo ng negatibong epekto. Di ba? Nagkakaroon po tayo ng, kumbaga, iniisip natin na magiging pangit ang kinalalabasan. Pero sabi ito, huwag tayong manangan sa sariling karunungan, kundi manangan po tayo at magtiwala po tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. Amen po ba mga batid? Pangit man ang nangyayari sa ating hinaharap, yung present sitwasyon natin pangit man, so huwag tayong manangan sa ating sariling interpretasyon. Amen po ba? Huwag tayong manangan, huwag nating panghawakan o magpasakop sa sarili nating interpretasyon, kundi magtiwala po tayo na ang Diyos ay meron pong magagawa. Na ang Diyos ay wala pong mahirap sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Yun, huwag tayong manangan sa sariling kakayanan. Number 3 is acknowledge God in all your ways. Sa verse 6, yan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So kapag sinabing acknowledge Him means yung kay Lord na, Lord, ano ang gusto mo? Lord, tama ba ito sa salita mo? Lord, ikaw ang masusunod. Dapat yun po ibig sabihin ng acknowledge Him na lagi nating inaalala. Lord, tama ba itong aking ginagawa? Tama ba itong aking mga plano? Tama ba itong o kaya nasusunod ko kaya ang mga salita mo? O kaya itong ginagawa ko ba ay naaayon sa iyong mga salita? O kaya, Panginoon, itong plano ko ba ay tama? O kaya naaayon ba sa iyong mga salita? Sabi niya na, ibalik mo sa verse 6. Dapat sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin. Ibig sabihin, siya nga'y alalahanin na sabihin mo, magtanong ka kay Lord, Lord, tama ba itong aking ginagawa? Itong plano ko ba ito ay kalooban mo ba? Itong prayer kung ito, Panginoon, ay naka-align ba sa iyong mga salita? So yung lagi tayo nagtatanong sa ating Panginoon na kumbaga parang tinatanong natin sa ating Panginoon kung tama ba ang ating mga ginagawa. Kapag ang Diyos ang kinikilala mo sa lahat ng lakad natin, siya ang mag-direct ng ating buhay. Tama ito, kapag ang Diyos ang kinikilala natin sa lahat ng lakad natin, magdadirect, ginagabayan niya tayo. So kapag hindi mo tinatanong, ikinonsulta yung mga plano mo, mga desisyon mo, hindi niya tayo itatahak sa tamang landas. Amen. Katulad po ng ating mga anak, di ba yung mga anak natin, nagtatanong sila, Mama, tama ba itong aking ginagawa? Tama ba itong kurso na aking ginawa? O kaya itong desisyon ito, Mama, tama ba? So, ganun din sana tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dapat po nating ikonsulta, o kaya sabihin, magtanong kay God. Para sa ganon ay idadirect niya tayo, gagabayan na tayo doon sa ating lakad. Kumbaga, nandudun. Kumbaga, dinadirect tayo ni God. Ginagabayan tayo ni God sa ating mga ginagawa. Kung lagi po tayong magtatanong sa Kanya.
Amen po ba, mga kapatid? Kapag ang Diyos ang kinikilala natin sa lahat ng lakad, siya ang mag-direct ng path natin. So, ibig sabihin niyan na siya yung mag-guide sa atin. Hindi tayo mapapahamak, kundi ituturo ni God kung ano yung tamang gawin natin para matumbok natin o kaya makamtan natin yung magandang landas na ating gusto. Gusto ng ating Panginoon na sa ating paglalakbay o kaya mga plan, mga desisyon natin, lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan sa ating paglalakbay. Basta lagi nating ikonsulta, lagi tayong magtanong kay God. Itanong natin kay God kung tama ba yung ating mga ginagawa, kung tama ba yung ating mga desisyon, kung tama ba yung ating mga plano, kung tama ba yung ating ginagawa. Yung tinatawag na acknowledge God in all your ways. Huwag kang magtanong huwag mo na ikonsulta sa taong hindi mapagkakatiwalaan. Huwag mong ikonsulta sa taong Hello. Huwag kang magtanong sa taong magulo ang buhay. Amen ba? Huwag kang magtanong sa mga taong mababa ang moralidad. Huwag kang magtanong sa mga taong wala silang integridad. So, lagi tayong magtanong sa ating Panginoon sa lahat ng ating balak. Amen po ba? Pang-apat is trust must lead to obedience. Sa Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 17. Deuteronomy chapter 11 verse Kaya nga kung susundin lamang ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Sa tamang panahon ay paulanin niya sa lupain iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Pananatilihin niyang sariwang damo para sa iyong mga alagang hayop upang kayo'y sumagana sa lahat ng bagay. Ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sa 17, kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapopuotan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito paulanin. Kapag nangyari ito, mamatay ang iyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. Kaya ang trust sa Diyos ay hindi hiwalay sa pagsunod. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi hiwalay sa pagsunod. Dapat magkasama ang mga ito. Amen po ba, mga kapatid? Maraming mga tao gusto ang blessing pero ayaw sumunod. Sabi ng may mga tao na, Panginoon, gusto kong pagpalain mo ako. Pero ayaw naman silang sumunod sa Kanya. Gusto ang guidance pero ayaw magpasakop. May mga Kristiyano na gusto niya, Lord, gabayan mo ako sa aking ginagawa.
Lord, gabayan mo ako sa aking pagdidesisyon, gabayan mo ako sa aking mga plano. Pero ayaw naman silang magpasakop sa Kanya. So kapag hindi ka nagpasakop sa Diyos, asahan mo, hindi ka niya gagabayan. Ano man ang lakad mo kapag hindi ka nagpasakop sa Diyos, hindi ka niya gagabayan. Kahit anong gawin mo kapag wala kang pagsunod sa Kanya, hindi mo mararanasan yung Kanya mga plano. Kahit anong gawin mo, hindi mo mararanasan yung malakasang kayamanan ng Diyos kapag hindi ka sumusunod. Amen po ba mga? So kung gusto mo ng blessing, kailangan sumunod ka muna. Kung gusto mong magtatagumpay ka sa iyong mga plano, kailangan magpasakop ka. Ibig sabihin magpasakop, siya lamang ang susundin mo. Huwag mong sundin ang iyong sarili. Huwag mong sundin kung ano yung nais mo. Kung gusto mo lamang ay magpasakop ka sa Kanya. So, maraming mga tao ang gustong ang answered prayer, yung masagot ang kanilang mga prayer, pero ayaw bitawan ang kanilang mga kasalanan. Maraming mga tao ay gusto nilang pakinggan ni Lord yung kanilang mga panalangin, pero hindi nila kayang bitawan yung kanilang mga kasalanan. Kaya sabi nga doon sa Isaiah na hindi bingi ang Diyos para hindi pakinggan yung ating mga panalangin. Amen po ba? Hindi siya bingi, hindi siya bulag para hindi niya makita yung ating mga kailangan. Kaya hindi niya naririnig yung ating mga panalangin dahil sa ating mga kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang tunay na tiwala dapat may kasamang pagsunod. Amen po ba mga kapatid? Hindi masasabi na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos kung pasaway ka naman, kung hindi ka sumusunod sa Kanya. So, kailangan ang tunay na tiwala ay may kasamang pagsunod. Amen po ba mga batid? Sa Biblia ay katulad po nila Abraham, pinagpala sila ni God. Pinakinggan na sa katuparan yung mga pangako ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagsunod. Kahit meron tayong tiwala sa Diyos, kung wala tayong pagsunod, kung hindi nagpapasakop sa Kanya, hindi natin maranasan yung Kanyang kapangyarihan. So halimbawa, katulad po ng doktor, di ba? Siyempre kapag tayo ay nagpunta sa doktor, nagpa-check up, binigyan niya tayo ng reseta. So kung gusto mong gumaling, kailangan sundin mo kung ano yung gamot na nireseta ng doktor. Kung hindi mo ginawa yon, hindi ka gagaling. Parang ganun sa ating Panginoon. So kailangan kung sinasabi natin na magtiwala sa Diyos, susunod po tayo sa kanyang mga salita. Amen po ba mga kapatid? Kaya yun po yung number 4, trust must lead to obedience. Kung meron tayong pagtitiwala, kailangan tayo rin ay sumunod. Meron tayong pagsunod. Katulad po ni King Saul, so hindi siya sumunod sa Diyos, kaya tinanggal siya bilang hari ng Israel. Kaya napakalaga ang pagsunod. Panglima is obedience protects the heart. Tama ito na kung tayo, halimbawa yung mga anak natin, kung sila ay sumusunod sa atin, mararanasan nila ang protection. Hindi sila mapapahamak. Hindi sila mapunta doon sa kapahamakan. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 11 verse 16,
Sabi, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya. Huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang puso natin ay madaling madaya. Ulitin ko na ang puso natin ay madaling madaya. Di ba? Sabi nga doon sa kasabihan na, ano yun? Na yung pag-ibig. Ano yun? Pag-ibig. Hindi, meron yung ano yung masunod ka lang, parang ganun. Minsan, ito yung sinasabi ng ating puso kung minsan. Ang ating puso ay madaya. Paiba-iba yung feelings natin. Amen pa ba? Kung minsan, pusong babae o kung minsan pusong lalaki. Kung minsan ay nagagalit ka, kung minsan okay ka. Kung minsan mabait ka, kung minsan galit ka. So, ang puso natin ay madaya. Pero hindi lahat ng maganda o kaya masaya sa feelings ay tama sa Diyos. Ulitin ko, hindi lahat ng yung masayang pakiramdam o kaya masarap na pakiramdam ay tama sa Diyos. Kailangan nating bantayan ang ating puso. Amen po ba mga kapatid? Kaya, kung meron tayong pagsunod sa Diyos, yun yung magiging protection natin. Amen po ba? Kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, hindi tayo madadaya, hindi tayo mapapahamak. Kaya sabi dito na, ngunit mag-ingat kayo, huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. So kailangan ang pagsunod ay magiging proteksyon ng ating puso. Amen po mga kapatid. Ang pagsunod ay ito yung proteksyon ng ating puso. Ano man yung ating nararamdaman, kapag sumunod ka, meron kang pagsunod sa Diyos, meron tayong proteksyon. Amen po ba mga kapatid? Ulitin ko, ano man yung nararamdaman natin ng puso, alam naman natin ang puso natin ay madaya, mapagdinlang ang ating feelings. So kahit mapagdinlang ating feelings, kapag sumusunod pa rin tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahamak o kaya hindi tayo magko-commit ng kasalanan. Sapagkat ang pagsunod natin sa Diyos, ito ay magiging protection natin sa anumang kapahamakan, anumang nangyayari sa mundong ito. Kaya dapat ito yung dapat nating tularan. Halimbawa, Lord, kahit gusto ko ito, susundin ko ang gusto mo. Kumbaga parang mahulog ka na sa pagkakasala. Kumbaga parang bumigay ka na sa gusto mong sundin ang kagustuhan ng iyong laman. So dahil meron kang pagtitiwala sa Diyos, dapat sasabihin natin kay God na siya pa rin ang masusunod. Kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, kahit maraming pagsubok yung ating pinagdadaanan, kahit nasa panganib tayo, pipiliin natin na sumunod sa ating Panginoon para hindi po tayo magkasala. Amen po ba mga kapatid? Kapag ang pinili mo ay yung dikta ng laman mo, ibig sabihin yan, hindi ka nagpapasakop kay Lord. Ibig sabihin yan ay
hindi ka sumusunod sa Kanya. Kaya ang nangyari, tayo ay napahamak. Kaya yun pala ang isang benepisyo natin kapag kapag meron tayong pagsunod, ito ay magiging protection natin. Amen po ba? Katulad ng ating mga anak, anak, huwag kang punta dyan, delikado. Kapag sinunod ka ng iyong anak, hindi siya mapapahamak. Pero kapag sinabi mong, anak, huwag kang punta dyan, delikado, at hindi ka pinakinggan ng iyong anak, pwedeng may mangyari sa kanya. Ganoon din tayong mga nagtitiwala sa Diyos. Para maprotektahan tayo sa anumang panganib sa mundong ito, kailangan nating sumunod sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Marami pong factors para tayo ay magkasala. Marami pong mga factors para tayo ay mapahamak sa mundong ito. Sa social media, kapag sinusunod mo yung mga napapanood doon, maaari kang mapahamak. Kaya ang pinaka-safe na lugar ay yung sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Number 6 is disobedience has consequences. Ang pagsuway ay meron pong consequences. Alaman na ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po ba? Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay punong-puno ng awa. Kaya niyang patawarin anuman yung mga kasalanan nating ginagawa. Pero hindi po natin maiwasan yung consequences, yung kasalanan nating ginawa. Doon sa verse 17. Pakinggan ka sa verse 17. Kapag tinalikan ninyo si Yahweh, kapopuotan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Sabi sabihin niya na napapatawad po tayo ng ating Panginoon, pero yung consequences ay mararanasan natin. Kapag tayo ay lumayo sa Diyos, nawawala yung peace natin. Amen po ba? Ibig sabihin, nawawala yung kapayapaan. Lumalabo ang direction ng ating pupuntahan. Humihina ang ating faith. Tumitigas ang ating puso. Nasasaktan ang ating buhay. Kaya ang dito ang Kaya ng ating Panginoon dito ay dahil mahal niya tayo, kaya nilalayo niya po tayo sa anumang uri ng kapahamakan. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon para tayo ay protektahan, hindi para sirain. Ulitin ko, binibigyan tayo ng Diyos ng babala para hindi tayo sirain o kaya ay sirain, kundi maprotektahan po tayo. Katulad po, di ba, kung may mga bagyo sa mga barangay, marami yung mga barangay official natin ay nagbabandelyo sila. Yung kumbaga parang binabalaan yung mga tao na lumikas na sila. Nagkakaroon po ng forced evacuation. So kapag yung mga tao ay pasaway, hindi sila naniwala, nagpasakop sa mga otoridad na nagbibigay ng babala sa kanila, sila ay mapapahamak. Kaya ang warning po ng Diyos ay hindi ito para sirain tayo. Ang babala ng ating Panginoon ay tanda ng kanyang pagmamahal para hindi po tayo o para magkaroon po tayo ng proteksyon sa anumang kapahamakan o anumang sitwasyon nating naranasan. Amen po ba?
Kaya yung pag-warning ng ating Panginoon ay hindi control yun. Hindi tayo kinokontrol, kundi pinapahiwatig na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo mga magulang, sinasabi na sa atin, sinasaway natin yung ating mga magulang. Amen po ba? Huwag kang punta dyan, delikado. Sabi niya, hindi mo kinokontrol yung anak mo, kundi pinapakita mo lamang na mahal natin, ayaw natin na meron pong mapahamak o mapahamak sila. So kung tayo po ay sumusunod sa Diyos, ibig sabihin niyan na para iligtas tayo sa maling daan. Gusto ng ating Panginoon para maligtas tayo sa maling daan, lagi niya tayong binabalaan. Last is God promise direction. Ang promise ni God ay i-direct niya tayo. Proverbs chapter 3 verse 6. Kawikaan chapter 3 verse 6. Ayan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Ang purpose pala ng Diyos, kung ina-acknowledge natin siya, para tayo ay gabayan at yung tatahakin natin ay marating natin. Sabi niya, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang promise ni God ay matumbok natin yung ating tatahakin. Sapagkat sa mundong ito, kapag walang gagabay sa atin, mapapahamak lang po tayo. Amen po ba? Katulad po ng bata na walang magulang. Mapapariwara siya. Lumaki siya na mapapariwara. Lumaki siya na walang alam. Lumaki siya na maging problema ng barangay. Lumaki siya na dahil walang nag-direct sa kanya, walang nagturo sa kanya, kaya napapariwara ang kanilang mga buhay. Amen po ba? Maganon din tayo sa Diyos, sa harapan ng ating Panginoon. Ang promise niya sa atin ay yung kanyang mapatnubayan niya tayo sa daan na ating tatahakin. Sa mundong ito, alam naman natin na ang mundong na ating ginagalaw ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasinungalingan. So kapag hindi tayo nagtiwala sa Diyos, kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, mapapahamak po tayo. Ibang daan yung ating tatahakin. Maling daan yung ating tatahakin. So kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, sumusunod sa Kanya, yung tamang daan ang ating tatahakin. So kapag ang mundo ang nag-direct sa buhay natin, pwede tayong maligaw. Ibig sabihin, kapag yung mga sistema, mga katuruan, mga kultura, mga practice ng mundong ito ang magda-direct sa atin, maliligaw po tayo. Amen po ba? Sa social media talagang kapag sinunod mo ang naririnig mo doon, maliligaw lang po tayo. Kaya maraming mga bata, 'di ba, na yung mga iba dahil yung nangyari sa Tacloban dahil po sa kinokontrol siya ng social media. O kaya yung game, yung tawag yung game na yon, kaya siya nakapatay doon sa loob ng eskwelahan. Kaya sabi ito, kapag ang mundo ang nag-direct sa buhay natin, pwede tayong maligaw. Kaya po mga kapatid, dapat walang ibang magda-direct sa atin, kundi ang salita ng Diyos. Walang ibang mag-direct sa atin, kundi yung kalooban o kaya yung mensahe ng Diyos ang dapat po nating sundin.
para hindi po tayo maligaw. Kaya kapag ang Diyos ang nag-direct, kahit mahirap ang ating tatahakin, tama ang ating pupuntahan. Amen po. Ulitin ko, kapag ang Diyos ang nag-direct sa atin, kahit mahirap ang daan, tama ang ating pupuntahan. Amen po ba, mga kapatid? Sampon dito na lang, talagang kung i-analyze natin, ang mundong ito ay maraming katuruan, maraming mga tinuturo ang mundong ito. Kumbaga talagang litong-lito po tayo. Litong-lito ang tao. Hindi niya alam kung ito ba tama, ito ba yung tama, ito ba ay mali, ito ba ay totoo, ito ba ay kasinungalingan. So ang mundo po ay nababalot ng kasinungalingan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, dapat wala tayong ibang paniniwalaan, kundi ang salita niya lamang. Amen po ba? Kapag ang Diyos ang nag-direct sa atin, kahit maraming mga iba-ibang lengguwahe, maraming ibang yung mga bagong words na lumalabas, hindi tayo maliligaw ng landas, kundi tama ang ating pupuntahan. Amen po ba, mga kapatid? Katulad po ng mga politician natin, maraming siraan. Maraming mga maraming nagbabatuan sila ng mga kasalanan. Kaya kung pakikinggan po natin sila, wala tayong malilito po tayo. Kumbaga parang hindi mo alam kung ano na yung gagawin mo. So dapat mag-stick po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen, amen po ba? Alam niyo, napapansin ko sa aking sarili, the more na nanonood ako ng yung mga patungkol po sa politician, parang na-adapt ko, parang nagkakaroon ako ng parang nababago yung yung damdamin ko. Parang galit ako sa galit ako. Pero dahil napapansin ko ganon, ay iniiwasan ko na. Mas gusto ko na lang makinig ng mga sermons sa social media. Kasi na-influensyan po tayo sa sinasabi ng mga tao. Lalo na kapag meron kang pinapanigan, talagang galit ka sa kontra sa pinapanigan mo. Ang maganda is ka na lang sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Makinig na lang tayo sa mga preaching ng mga lingkod ng ating Panginoon. Makakatulong pa sa ating spiritual na pamumuhay. Amen po ba? God knows the way. Alam ng ating Panginoon yung daan. Alam ng ating Panginoon yung hangganan. God understand what we cannot understand. Alam ni God, naintindihan ni Lord yung mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan. Kaya ang promise niya sa atin, patnubayan niya tayo sa ating tatahakin. Kaya ang safest, sabi ito, ang pinakaligtas na lugar sa buhay natin, hindi yung ating comfort zone. Ang safest place ay kung saan ang will ng ating Panginoon. Amen po ba? Ibig sabihin na porket komportable ka na, hindi yun yung pinaka-safe na lugar. Kundi ang pinaka-safe na lugar ay doon yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ang conclusion natin, saan yung conclusion natin? Ayan. Trust God. Obey God. Hindi lang dapat trust, kundi magtiwala sa Diyos. Meron bang sunod dyan?
Kapag hindi mo maintindihan, magtiwala ka lang sa Kanya. Kapag medyo litong-lito ka na, wala kang ibang paniwalaan, kundi siya lamang. Panghawakan, ibig sabihin niyan, panghawakan mo ang Kanyang mga pangako. Panghawakan mo ang Kanyang mga salita. Next. Kapag mahirap sundin, sumunod ka na lang sa Kanya. Kapag mahirap sundin, sumunod ka na lang sa Kanya. Amen po ba? Panginoon, kahit mahirap, gagawin ko, susundin kita. So kapag mahal mo ang Diyos, walang mahirap. Amen po ba? Kahit gaano kahirap, kung mahal mo ang Diyos, handa mong isakripisyo. Handa mong gawin. Isakripisyo is handa mong tanggalin yung pride mo para makasunod ka lamang sa Kanya. Handa mong i-give up ang lahat. Kung mahal mo ang Diyos, handa mong i-give up ang lahat. Masunod mo lamang siya. Amen po ba, mga kapatid? Last, kapag maraming option, acknowledge Him. Kapag kumbaga parang may plan A, plan B, dapat lagi mo siyang alalahanin. Yung sabihin, Lord, wala na akong ibang pipiliin, kundi ikaw lamang. Hindi sarili ko ang aking susundin. Hindi ang social media ang aking paniniwalaan. Hindi kapitbahay ko, hindi kaibigan ko, hindi kakilala ko, hindi kamag-anak ko ang aking pipiliin. Kundi i-acknowledge kita na walang imposible sa iyo. In-acknowledge kita na walang mahirap sa iyo. In-acknowledge kita na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kapag natutukso kang lumayo, guard your heart. Kung minsan marami, sabi nga yung share ni Sister Kim nung last Wednesday na maraming dahilan para tayo ay lumayo. Pero sapat na si Jesus para tayo ay manatili. Kaya kapag natutukso kang lumayo, guard your heart. Kumbaga, bantayan mo yung puso mo. Kapag pinipili mong, Lord, gusto ko nang magpakalayo, gusto ko nang umalis, gusto ko nang lumayo sa iyo. So kapag nakakaras ka ng ganon, bantayan natin ang ating puso. Sapagkat itong puso natin ay nandadaya itong puso natin. So kailangan bantayan po natin ang ating puso. Na ang lagi nating isipin, magpasakop at tayo ay sumunod sa Kanya. Hindi man perfect ang buhay na binigyan ng Diyos sa atin, pero binibigyan niya tayo ng, ginagabayan niya tayo. O binibigyan niya tayo ng may direction na buhay. Ulitin ko, hindi perfect hindi perfect man ang buhay natin, pero ginagabayan naman tayo ng ating Panginoon. Hindi lahat ay madali, pero laging guided tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi man laging malinaw, but always under God's care. Ulitin ko, hindi man malinaw lahat, pero lagi tayong nasa ilalim ng pagkalinga ng ating Panginoon. Amen po ba? Nalalabuan ka man sa nangyayari sa buhay natin, pero lagi tayong nasa mabuting kalagayan sa kamay ng ating Panginoon. Sabi ito, but always under God's care. Lagi tayong nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Ang tanong is,
ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay natututong sumunod sa Diyos. Ulitin ko, ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay natututong sumunod sa Diyos. At ang taong sumusunod sa Diyos ay hindi mawawala. Dahil ang Diyos mismo ang magdadirect ng kanyang path, ng kanyang daan. Ulitin ko napaganda ito. Ang taong tunay nagtitiwala sa Diyos ay natututong sumunod sa Diyos. At ang taong sumusunod sa Diyos ay hindi mawawala. Dahil ang Diyos mismo ang magdadirect ng kanyang path. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ito yung dapat po natin gawin. Obey and trust and obey God. Tiyak matutumbok natin yung tamang daan. Tiyak na idadirect tayo ni God sa tamang daan. Amen po ba? Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Dahil lahat po ay tumayo, kumanta po tayong isang pagsambang awitin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aming napag-aralan. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na napakagandang pag-aralan ang mga salita mo. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ang pumapatnubay sa amin para hindi po kami maligaw sa mundong ito. Kundi, Lord, kung kami ay nagtitiwala at nagpapasakop sa iyo, papatnubayan mo kami, gagabayan mo kami at matatahak po namin yung tamang daan. Matatahak namin kung ano yung kalooban mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po sa mga blessing. Salamat po sapagkat hanggang ngayon, hindi po kami naliligaw ng landas. Mula ngayon, Panginoon, ay hindi pa kami, Panginoon, na nakakaranas ng kapahamakan. Kundi dahil sa iyong pagmamahal mo, dahil sa pagsunod namin, dahil sa pagpapasakop namin sa iyo, Lord, ay patuloy pa rin namin natatahak ang tamang daan patungo sa iyo. At ito yung nais po namin, Panginoon. Ang mundo, O God, ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang mundo, O God, ay punong-puno ng punong-puno, Panginoon, ng paglilinlang. Ang mundo, Panginoon, maraming mga tao ay nalilito dahil sa mga narinig nila, dahil sa mga katuruan na kanilang naririnig. Ngunit kami po nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat hanggang ngayon ay ang tinatahak namin ay yung daan patungo sa iyo. Ang tinatahak namin ay daan para Lord God, para maranasan at marating yung nais mong lugar na paglagyan mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. We glorify your name, Lord God. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako'y maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako'y maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba.
Jesus. Bisan pa ikaw lamang. Ikaw lamang ang Panginoon. Yes, ikaw lamang. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako'y maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Sinasamba kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, iniibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, pagkat ika'y minamahal. Jesus, pagkat ika'y minamahal. Jesus. Panginoon, salamat po sapagkat ang nais mo sa bawat isa ay manatili sa iyong presensya, manatili sa iyong piling, at manatili na gawin ang kalooban mo, Panginoon. Napaganda yung mensahe mo ngayong umaga na ang pagsunod, God, ay para sa aming proteksyon. Na ang pagsunod, Panginoon, ay para makamtan namin ang mga pangako mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya thank you, Lord, sabagat meron kaming Diyos na nilalapitan, meron kaming Diyos na sandigan, at meron kaming Diyos na nagbibigay ng karunungan para, Lord, para malaman namin kung ano yung tama at mali. Salamat, O Diyos, sabagat ang mga salita mo, Lord, ang aming karunungan, para malaman namin kung ano yung kalooban mo at hindi mo kalooban, Panginoon. Kaya dalangin ko po ng bawat isa ay hindi lamang pakinggan, kundi, Lord, magpasakop at sumunod kami sa iyong mga salita. Sapagkat, O Diyos, ito yung pinakamahalagang bagay na dapat po namin gawin, Panginoon. Yung magiging doers kami sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, nililin lang namin ang aming sarili kung tagapakinig lamang kami sa iyong mga salita. Lord, kapag napakinggan namin ang mga salita mo, dapat isagawa po namin ang mga ito. Para sa ganun, O Diyos, pangako mo sa amin ay magiging masagana, magiging matagumpay, at magiging matatag ang aming buhay sa mundong ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga salita mo. Ito yung nagtuturo sa amin para hindi po kami maligaw ng landas. Ang salita mo ang siya magtuturo sa amin kung ano yung dapat po namin gawin na naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, sa aming kapanahonan, marami pong factors para hilain kami ng dyablo. Marami pong factors para, Lord, para yung salita mo naming narinig ay mapalitan ito. Ngunit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat buhay na buhay ang mga pangako mo sa amin. Basbasan mo ang bawat isa. Ikaw ang umatnubay, ikaw ang gumabay, magligtas
sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, marami pong mga bulaang propeta, bulaang guro na nagtuturo na hindi po nababatay sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya, Diyos, protektahan mo ang mga kapatid ito sa mga turo na hindi po nakabase sa iyong mga salita. Protektahan mo ang mga kapatid ito sa mga maling interpretasyon na nagmumula sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya salamat po ng marami sa buong linggong ito, Lord God. Basbasan mo at lingapin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming kalusugan, Lord, ang aming physical, ang aming emotion, ang aming financial, lalo na, Panginoon, ang aming spiritual na pamumuhay. Lord, lahat ng mga ito ay ipinagkakatiwala po namin. Alam namin na sasalyohan mo ang bawat isa sapagkat kami po yung mga anak mo na masunurin at nagmamahal sa iyo. Salamat at binabalik po namin sa iyong kapurihan pagsamba. Tanging sa pangalan ni Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen at Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Amen. Buhay po ang salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong umaga. Naniniwala ako ng mga salita ng Diyos ay kailan may hindi babalik sa atin na tayo ay mga talunan. Kung hindi lagi-lagi, ang buhay na salita ng Diyos ay laging may katagumpayan. Amen po ba? Sabi doon sa naibahagi ng ating pastor, kapag merong pagtitiwala, kailangan merong pagsunod. Hindi kailangan hiwalay yung trust doon sa obedience. Kailangan magkasama lagi yun. Amen po ba, church? If we trust in the Lord, we must also obey God. Amen po ba? Tayo po ay dadako sa ating pagbabalik ng ating mga tithes and offering. And sabi po sa Proverbs 3 din, Proverbs 3 verse 9 to 10. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amen po ba? Kapag tayo ay nag-obey maging sa ating pagbibigay, ang Diyos ang siyang magbibigay ng overflowing, magbabalik sa atin ng siksik-liglig umaapaw na pagpapala. Amen po ba? So tayo pa ay mag-march forward para po sa ating mga tithes and offering ngayong umaga. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Announcement po.